ng taon. Abangan! Kapitan de Barangay sa Santa Cruz, Maynila, masyado na yatang pilat. Oh, gawin pa naman bayang Barangay Hall. Tama ba yun? Sa panahon daw ngayon, usong-uso na mga bagay na tinatawag na dual purpose. Hindi na lang basta pantawag ang cellphone dial. Hello, pwede na rin dito manood ng mga palabas sa TV kahit saan magpunta. Ang nail cutter o panggupit ng buko. Aba, pwede na rin pambukas ng bote, oh. Alright! Doble cara, ika nga, dahil doble gamit. Pero sa lungsod ng Maynila, may umahabol pa sa lista ng mga ginagamit na 2-in-1. May barangay hall daw kasi doon na ginagawang bahay rin ng iba. Aba, teka muna, bawal yun ah! Nakarating sa kaalaman ng investigador sumbukan ng bayan ang reklamo ng ilang taga-barangay 340 sa Santa Cruz, lungsod ng Maynila. Ang kanilang punong barangay raw kasi nangungonsinti ng mali. Dahil ang kanilang barangay hall ginawang home sweet home ni Kapitan Anchichi. Bali yung parang bahay kubo lang yung barangay hall namin. Yung naupong chairman, si Chairman Nelson Lopez, binuhat yung parang kubo, barangay hall na yon, dinala sa kanto ng Kirikada. Mabuti raw sana kung para sa serbisyo publiko ang ginawa ni Chairman. Ang kaso, nagdulot daw ito ng sakit ng ulo sa mga tao. Tiniran na marami ng tao. Nakatira si Chairman, asawa ni Chairman, saka yung mga anak niya, saka yung mga ibang tanod na hindi naman residente talaga sa barangay namin. Tulad daw nitong isang tanod na nakunan sa aming surveillance video. Abalang-abala sa kanyang ginagawa. Zoom in video. Kuskus dito, kuskus doon. Ay sus, Ginoo. Tama ba namang maglaba-laba sa barangay? Ay. Tila unlimited din daw ang supply ng tubig sa barangay dahil bukod sa paglalaba, dito na rin naliligo ang mga alipores ni Kapitan. Ano ba naman yan? Merong naglalaba sa umaga, may mga naliligo. Ganun, kaya hindi ko alam kung barangay hall ba siya o bahay ni Chairman. Si Chairman Lopez daw hindi mahirap mahagilap. E paano ba naman kasi ang barangay hall ginawa na raw niyang sariling bahay? Nakatira siya dun sa kapatid niya. Yung kapatid niya merong bahay. Doon siya dati nakikitulog hanggang sa nung siya na ang naupong chairman nung nakaraang terms, doon na siya tumira sa barangay hall. Simula raw nang tumira si Kap sa kanilang barangay hall, nadagdagan na rin ang kasangkapan sa loob nito. Enter split screen. Wow, fully furnished. Sosyal. Puro electric ang laman. 2 rice cooker, may airpot, TV, 2 aircon. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung bayad. Pagpabandang tanghali, nagluluto na sila ng ulam, nagsasaing sa rice cooker, doon din nagluluto ng ulam sa kabilang rice cooker. Pero may isang lugar daw sa loob ng barangay hall na off-limits o bawal pasukin ng mga bisita. Bakit kaya? May maliit na kwarto pa yung aming barangay hall, may pintuan. Pagpasok mo may kamang maliit, doon sila natutulog, pati yung asawa ni Chairman. Sino naman po kaya ang nagbabayad ng kuryente yung kinukonsumo ng barangay? Ang binanggit ni Treasurer na binabayaran sa kuryente, 7,000 to 9,000. Ang tubig, more or less, may nabanggit na 2,000 plus. Hindi lang ako sure nung 2,700. Basta 2,000 plus ang tubig monthly. Sa pagkakaalam ko, kasi sinasabi ng treasurer sa mga pondo ng barangay. Dahil wala naman din pong panggagalingan ng ibabayad doon. Pati raw pamilya ni Kap nasa isang bubong na rin. One big happy family na may libreng babahay. Wow! Hanggang ngayon, nandun pa rin yung asawa niya sa yung anak niya. Doon pa rin natutulog. Dami rin nagre-reklamo kasi pag kumukuha kami ng barangay certificate, tatayo ka na lang. Kasi maliit lang yung barangay hall namin. Nakaupo pa yung asawa niya sa yung anak niya. Pero dahil si Kap sa barangay hall na umano naninirahan, kung kaya't sa labas na lang nakikipagtransaksyon ang ilan niyang nasasakupan. Nakakaya naman!
Kahit may nakikita raw na mali ang ilang residente ng barangay, takot silang magreklamo. Ang kanilang kapitan de barangay raw kasi palaging may nakasukpit na baril sa bewang niya. Zoom in video. Ano yan, Kap? Babala? Yung pong baril niya, noong pong mga nakaraang taon, palagi ho yung nakadisplay sa bewang niya. Pagka po mahahabol, minsan po may nakapagsabi na may dapat silang pupuntahan nung hindi nila maabutan yung mga bata, nag-warning shot siya. Sus Mariosep, sikap talaga, oh! Idinulog ng investigador sa Department of Interior and Local Government National Capital Region o DILG-NCR ang reklamo ng mga taga-barangay 3-4 barangay, lalong-lalo na't buwis ng taong bayan ang ginagamit sa pamamanatili sa mga pampublikong pasilidad. Ang barangay hall, itinakda sa layuning pamamahala ng barangay. Ang mga gawain na yun ay gawain pang-personal, hindi pang-opisyal. Anumang pasilidad, lalo pat kumukonsumo ng kaukulang pondo ng barangay. Mukhang kailangan din daw magpaliwanag na Kap tungkol sa reklamong pagdadala niya umano ng armas kung saan-saan. Hindi ito dapat nakalantad. Maaari lamang ito nakalantad sa mga uniformadong personnel. Naka-uniform, no? Military o police. At kung civilian, dapat ito'y nakatago. Hindi na pinahihintulutan yung nakasukbit lamang sa bewang. Humagitna na ang DILG at ang Manila City of Public Assistance o CHAPA para lutasin ang problema ng ilang residente sa nirereklamo nilang kapitan de barangay. Nagsagawa kaagad sila ng surpresang inspeksyon sa barangay hall na ginawa na raw bahay. Pagdating ng mga otoridad, nadagdan pa nila ang isang tanod na masarap ang pagkakahimbing. Kasi nga naman, baka hinihintay pa niyang matuyo ang mga sinampay. Wala raw noong sandaling iyon si Kapitan Nelson Lopez sa barangay hall. May meeting po. May meeting? Baka pwedeng patawag natin. Pero tumambad sa mga nag-iinspeksyong mga tauhan ng DILG at Manila CHAPA ang mga gamit sa bahay, barangay. Ang ilang appliance, hinayaan lang na nakasindi. Naku naman, nagsaya sa kuryente. Nasilip din ang isang silid na ginagamit na rin daw ng pamilya ni Kapitan. Ito ba yung barangay hall talaga? Tingnan natin. Hindi naman siya nasasabing kwarto, pero para siyang taguan ng mga gamit, ng mga damit. Sa gitna ng inspeksyon ng mga otoridad, dumating ang inirereklamong barangay chairman. Nang malaman niya ang sumbong ng ilang kabarangay, iginit niyang hindi totoo ang mga naturang panatang. Hindi po, may bahay po ako. Nandito po ako paggabi dahil ang mga tawag sa telepono, at least mabilis ko na aksyonan. Nag-i-aircon lang po kami kasi minsan yung mga tanod din nakakatago. Dapat po kasi ang ating barangay hall talaga, barangay hall lang na magse-serve lang sa constituents, hindi dapat talaga sinitirahan. Hindi ko naman po sinasabi ko, sabi niyo hindi kayo nakatira, pero kung sakali po hindi kayo at yung pong mga tanod niyo or ano, talaga pong hindi dapat. Kinumpirma rin ang lisensya ng kanyang baril na madalas daw niyang ipangalandakan sa publiko. Ayun po mismo yan. Wala po problema. Maya-maya pa, ilang kagawad na rin ang dumating sa tanggapan ng barangay. Pero sorry ka, dahil hindi ka nila maipagtatanggol sa mga reklamo laban sa'yo. Iba, hindi man taga rito mga tao. May inapoint lang. Galing daw po bang Bicol? Ang mga tanod po, mga putante yan dito. Pero saan po galing? Siyempre, Bicol na Bicolano po. Hindi, gaano po kalimit kasi hindi yata kami napaparnisan ng bagong Ang mga tanod may kanya-kanyang pamilya, dapat may kanya-kanyang tahanan, tirahan. Hindi marapat na doon sila ihimpil o patitirahin sa barangay hall. Pero sa hinaba-haba ng diskusyon sa Palusot Este, pagtanggi pa rin na uwi ang paliwanagan. Ba't may step in po sila dito? Kasi minsan gaya kahapon nagsimba sila, iniiwan sa akin din. Nasa 6th floor po kasi sila nakatira. Yung iba minsan dito nila iniiwan dahil nahirapan sila akat baba din. Isang kinatawa na Meralco rin ang nag-inspeksyon sa linya ng kuryente ng kanilang barangay hall. Naku, kapok ang nakuryente ka dyan ah! Itong metro is para sa street light, hindi sa barangay. Sinasabi ni chairman na para sa ano siya, sa street light.
Pag ganun po, papatanggal namin yung yung linya ng barangay. Pag-a-applyin namin siya ng bago para sa barangay. May tendency bumigay yung mga wires nila na pwede mag-cause ng sparking. May ilan ding kabarangay sikap na diskumpyado umano sa paggamit nila ng pasilidad ng barangay. Oo, meron. Tuwing kuha ko ng barangay clearance, sa pintuan palang nangangamoy na yung usok ng prito, ng suka, ng pinamalhan, ng adobo. Ano ba klaseng barangay to? Bahay ba to? Apartment? Maaari raw managot si Barangay Chairman Nelson Lopez kung mapapatunayan may nilabag siya sa batas. Iyan naman ay matatagpuan sa Republic Act 7160 o yung tinatawag na Local Government Code of 1991. Tinakda ng batas na yan na ang sangguniang barangay ay pasilidad para sa pamamahala ng barangay. Kung uulitin pa niya ito, lalapatan na namin siya ng anumang administrative sanctions na nararapat. Pinaka-minimum niyan, suspension. Matapos ang ilang araw, binalikan ng investigador ang tanggapan ng Barangay 340 sa Santa Cruz sa lungsod ng Manila. Hindi na ito mukhang bahay ni Kap ngayon at mas mailiwalas na para pagsilbihan ng publiko. Very good! Sa paglilingkod sa bayan, inaasahan ang pagsisilbi ng buong katapatan. Pero paano ito magagawa kung mismong sa tanggapan nagsisimula ang pang-aabuso sa pwesto? Ang pasilidad ng gobyerno ay para sa mga tao, hindi po para sa pangsariling kapakanan ng mga namumuno. Nakakatulong sakay yung mga tao. Palipat-lipat ng sakay. Natatagalan yung pagbibigay ng hirap talaga. Susunod, mabigat na trapiko sa Maynila dahil daw sa isang nakatiwangwang na tulay na isang taon ang dinededma. Kung gawa sana yung tulay, 15 minutos lang nakakarating kami ng Blooming Treat. 40